Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Ombudsman Jesus Crispin Remulla has cast doubts on the joint affidavit executed by 18 former soldiers who claimed to have delivered millions. Bakit millions? Grabe itong Philippine Star, oh. Hindi po millions, billions. Millions lang nakalagay dito. Millions of pesos in cash to government officials, dismissing the allegations as canard and politically motivated. Ano yung canard? Hindi totoo. Sinungaling yan. So, yan po ang caption sa post. Ombudsman is skeptical. Duda. Hindi naniniwala. Skeptical of affidavit by former soldiers. So, tama yung tanong ng media nung press conference kay Attorney Baligod. I don't know sino yung media na nag-comment. Bakit mo, Attorney, bakit nyo isasubmit sa Bakit nyo isasubmit sa ombudsman na hindi man yan aaksyonan? Patutulugin lang yan. Ganon. May nag-comment na ganon nung press conference. Anong sagot ni Attorney Baligod? Bilib ako sa sagot ni Attorney Baligod. Well, bigyan natin ng chance ang ombudsman. May konti pa akong pag-asa. A little glimmer of hope na sana aksyonan ito ng ombudsman. Kaya lang, kung hindi aksyonan, edi sa susunod na administration na lang. So, dahil skeptical, canard, di naniniwala nung ibig sabihin doon, hindi na yun iimbestigahan. Matutulog na doon. Tama ba? Yun ang analysis ko. Hindi yan aaksyonan. So, sa Blue Ribbon Committee naman, ganun din ang pahayag ni Senator Lacson. Duda rin siya sa timing, duda siya sa motibo, parang destabilization, parang parte daw ito ng destabilization. So, sa paningin ko wala na tayong aasahan na investigasyon galing sa ombudsman at galing sa Blue Ribbon Committee. Ano na lang ang pag-asa natin doon kay Senator Amy Marcos na resolution sa Senado na nananawagan siya sa any appropriate committee, hindi lang Blue Ribbon, any other committee na mag-imbestiga. So ano pa kayang ibang committee sa Senado ang pwedeng mag-imbestiga? Mismong Blue Ribbon na yan sana ang trabaho ng Blue Ribbon, mag-imbestiga sa mga alleged na corruption issues against government official. Wala na nga . Sabi ni Senator Lacson is sinusuri ang kredibilidad ng mga ex-soldiers. Sinusuri yung reliability ng informasyon. Hanggang pagsusuri na lang. So, wala na talaga. Tingnan natin ang nag-react. 1,600 taong nag-react. 1,100 ang tumatawa. 187 ang galit. 219 lang ang nag-like o naniniwala dito kay Boying Remulla. Comments. Marcos Boy, isa ka din . Emil Pacomio, the ombudsman is being confused by confusion.
Evan Michael, Ombudsman should be non-partisan, non-politically motivated. Sa payag nito, alam na ang kalalabasan. Sabi nga ni SIG Remulla, kung walang Marcos, walang Remulla, loyalista talaga kami. Ang galing, ano? Ilang years na. Since 1979 daw, ang mga Remulla sumusuporta na sa mga Marcoses. 79. Panahon pa yun ng Marcos Sr. Nandyan na yung pakikipagtulungan ng Marcos and Remulla. Kaya nung 2022 na presidential election, talagang landslide ang botong na ibigay ng mga Remulla kay Marcos Jr. Kaya tingnan mo yung payback time naman, dalawang Remulla ginawang cabinet secretaries. So, kaya sa 2028 national election, ang matunog na pangalan na kandidato ng Marcos administration is si John Vic Remulla. May isang TV host, nakalimutan ko ng pangalan, nabanggit niya na according to her source, babae ito according to my source, sabi ng babaeng TV anchor, ang manok, ang pinupustro ni First Lady Liza Araneta Marcos na kandidato ng administration is si John Vic Remulla. Kung totoo ito, wala na. Remulla na talaga. Gusto naman ni Secretary Boying. Nagsabi na siya, handa siya. Kaya daw niyang gampanan ang trabaho ng presidente. Yun daw experience niya ngayon as DILG. Nakahanda siya na gampanan ang trabaho ng isang presidente sa 2028. Sino ang running mate niya? May mga nagsasuggest pa, Boying Remulla daw ang running mate niya. Remulla and Remulla versus Sara Duterte and I don't know, Senator Marcoleta ba? Berada! So, wala na tayong asahan talaga. Walter Titito, your doubts is the one that is politically motivated. Preske Enriquez, anong skeptical? Baka ayaw mo lang talaga. Huwag naman masyadong obvious. Obvious na nga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo